Day. Sige po, limang taong Happy Father's Day. Sige po, let's smile, let's be happy. Okay, kasi Happy Father's Day. Amen. Thank you, Lord. Asan po ang mga tatay ninyo? Okay, or asan po ang mga father figures? Ayan, yung mga hindi tatay pero nagpapakatatay. Okay, sa inyong mga makukad, sa inyong mga anak. And to all kinds of daddy and father, Happy Father's Day po. Palakpakan naman natin lahat ng tatay. Ako may tatay ka katabi. Sabihin mo sa kanya, na-appreciate namin po kayo. Amen. Thank you po for your sacrifices and this is your day. And we want to honor you sa inyong po mga sacrifices that you made for us. So, manalangin po tayo. Close your eyes. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming po salamat sa araw po na ito na binigay mo po sa amin. Thank you, Holy Spirit, for bringing us here sa church. At wala po kami ibang gustong gawin sa umaga po na ito, kundi sambahin po kayo, papurihan po kayo, i-acknowledge po kayo sa aming buhay, at sabihin, Panginoon, na hindi po namin kaya nang wala po kayo. Kayo po ang dahilan bakit po kami humihinga, kayo po ang dahilan kung bakit po kami nag-e-exist, at kayo po ang dahilan kung bakit po kami nandito ngayon sa church. We are here to worship the living God. We are here to worship and to honor our Heavenly Father na nagmahal sa amin, tumanggap sa amin, nagbigay ng lahat sa amin, at ikaw yun, aming Ama sa langit. We want to say also, Lord, that Happy Father's Day. Heavenly Father, Happy Father's Day po. And ngayon po umaga, as we meditate your word, habang kami nagninilay-nilay ng iyong salita, nagbubulay-bulay ng iyong salita, nawa Panginoon, yung word po ninyo ay tumatak sa aming mga puso, manatili sa aming mga puso, at magbago ng aming puso at isipan, Panginoon. Ma-apply po namin sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat po. In Jesus' name, everybody say, Amen. Walang pangasin nila yung pinakamalaki sa Panginoon. Okay? Makakaupo na po kayo. Ayan. I am so happy na nakita ko po kayo ulit. It's been a while. Okay? Masyadong matagal-tagal na rin. Okay na ako po ay hindi nakarating sa Subic. Dahil po ako ay nasa Pico. And then mamaya nasa Santa Rita naman po ako. Okay? So, I know and I believe na marami pong gagawin pa ang Diyos sa atin. Okay? And as we celebrate Father's Day, speaking of tatay, have you heard the story about father and son? Yes. Okay. Maraming kwento tungkol sa tatay at anak. Tama? Okay? And mga kanta din. Okay? About sa tatay at sa anak. Tama? Father and son, or father and daughter, kay songs and stories. Okay, but in the Bible, there's a story about a father that has two sons. Sabi mo nga, two sons. Two sons. Yes. Okay? Two sons, at kilala ang story po na ito kay sa salitang alibughang anak. Okay? Alam niyo po ba yung story na yan? Okay? The prodigal son. But before we dive in, po sa story po na yan, okay, let me first establish the timeless principles behind unang story na ito. Para mas maintindihan natin bakit ganyan na lang ang parable na ito na ibinigay ni Jesus. Amen? Okay? So, establish muna natin bago punta tayo doon sa may story na yun. Are you ready? Amen! Very good yung mga nasa harap ko May mga notebook at ball, may nag-Bible po kayo. Yung mga walang notebook at Bible po dyan, umuwi na. And so next time po, magdala po kayo ng Bible notebook at pen. Okay? So labas natin sa screen. Okay?
the greatest problem, okay, the greatest problem of man and God's only solution. Okay? Yung isi-share ko po sa inyo na timeless principle is the greatest problem of man and God's only solution. Amen? Alright. So, okay? Sino dito naiintindihan niya at alam niya na mahal siya ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Amen. Okay? Sabi nga sa John 3:16, anong sabi sa John 3:16? Okay? For God so loved the world that He gave His one and only Son. So, hindi tayo nilikha ng Diyos bilang mga robot. Tama? Na walang sariling desisyon. Binigyan niya tayo ng kalayaang pumili. Okay? At tinatawag natin itong, anong tawag po dun sa kalayaang pumili? Free will. Okay? Meron kang free will. Ngunit sa halip na sumunod sa Diyos, ano ang ginawa ng tao? Mas pinili natin na magrebelde sa Kanya. Mas pinili natin na gawin ang buhay mag-isa. Kaya nga po sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao, lahat tayo ay nagkasala. Walang exempted. Kahit yung katabi mo mukhang anghel. Wow! Tira mo ulit yung katabi mo. Wow! Talaga naman, no? Okay. Diba? Kahit mukha pang anghel yan. Nagkasala din yan. Amen. Okay? So, ikaw at ako at tayong lahat ay hindi nakaabot. Sabi mo nga, hindi nakaabot. Hindi nakaabot. Oo. Hindi tayo nakaabot sa banal at perfectong pamantayan ng Diyos. Okay? Meron po kasing standard si Lord, hindi natin naabot. So, we missed the mark. Dahil dito, nagkaroon ng malaking problema ang sangkatauhan. Okay? Dahil dito, nagkaroon ka ngayon ng problema. And your greatest problem is this. Ano mo sa akin? Ano? Ano? Mas malakas pa po dyan. Ano? Okay? Ano po? And that is sin. Kasalanan. Okay? Nagkaroon ng kasalanan ang tao. No, ano ang kasalanan? Okay? Ang kasalanan ay hindi lamang pagpatay, okay, o pagnanakaw, o paggawa ng malaking krimen. Sin is number one. Okay? Sin is failing to meet God's standard. Yan yung sinasabi ko kanina. May pamantayan, hindi natin naabot. So may itinakdang pamantayan ang Diyos, ngunit hindi natin ito naabot, hindi sapat na bahagyang ang sumunod. Ay hindi, sumunod naman ako kay Lord 99%. Okay? You cannot conclude that that is obedience. Okay? Ito po, ang bahagyang pagsunod ay pagsuway pa rin sa Panginoon. Hello? Amen. Amen. Okay? So, hindi pa rin siya. Okay? Ikaw po ay 100% nagdi-disobey pa rin sa Panginoon. Kaya hindi pwede na 99% nag-obey ka, then 1% nag-disobey ka. That's 100% disobedience pa rin po. Ganun kasi ang pamantayan ni God, kailangan 100%. Kaya nga lang, hindi nga natin abot. Amen. Amen. Alright. Ano pa ang kasalanan? Number 2, sin is the sinful nature within us. So tayo ay pinanganak na may makasalanang kalikasan o sa English, sinful nature. Kaya hindi kailangang turuan ang tao kung paano namang sinungaling. Kasi sinful nature. Hello? Hello? Okay? Kaya nga ang tao, hindi mo na kailangang turuan magkasala. Kasi nga, sinful nature. Paglabas sa sinapupunan ng nanay niya, kayo magugulat ka na lang at the age of 9, at the age of 3, or at the age of 5, nagkakasala ang tao. Natural.
Okay? So, ito'y kasinungalingan na dulot ng kultura, ng environment, ng sinasabi ng social media na paniwalaan mo. Okay? Pero hindi yun ang plano ng Diyos para sa iyo. Pero pipilitin mo, ito gusto ko siya gusto ko siya mahal mo siya Wow! Okay? Ang tawag ng rebellion against God. Ito yung pamantayan ni Lord, ito yung sinasabi ng Lord sa Biblia, ito ang gusto ng Diyos sa iyo, pero ito sa kabila ka, ito yung pinili mo. Ang tawag doon, rebellion. Hello? Yes. Okay, next. Okay, what is sin? Sin is knowingly doing what is wrong. Alam mo nang mali, pero ginagawa mo pa rin. Kasalanan po ang tawag doon. Alam mo bawal, pero tinutuloy mo pa rin. At yan ang tinatawag ng Biblia na kasalanan ko. Alam mo naman na hindi mo dapat ginagawa ang bagay na yun, ngunit ginagawa. You know that full well. But you chose to do it. Okay? Ginagawa mo pa din. Ang tawag po doon ay ano po? Sin. Sin. Kasalanan. Now, ang kasalanan, i-define natin. 1, 2, 3, 4, 5. Mabilis lang yan. Ngayon, ang tanong, ganito po. Ano ang resulta niyan? Ready ka na? Okay. Ano ang resulta ng kasalanan? Ang resulta ng kasalanan is this. Number 1. Okay? It separates us from God. Hindi biro ang kasalanan. Ito ang pinakamapanganib na sakit. Cancer po yan sa kaluluwa. Ulitin ko, ang kasalanan ay hindi lang po mapanganib. Ito po ay cancer ng iyong kaluluwa. It separates you from God. Sabi sa Isaiah 59 verse 2, your sins have separated you from your God. Sino po dito naniniwalang mahal siya ng Diyos? Taas ang kamay. Yes. Mataas mo. Okay. Mahal na mahal ka ng Diyos? Yes, I do agree. Okay? Mahal na mahal ka ng Diyos, ngunit alam mo din na nagkasala ka. Hello? At yung kasalanan mo ang humahad lang sa iyong relasyon sa Diyos. Mahal ka ni God, pero dahil sa kasalanan, ikaw po ay napahiwalay sa Panginoon. Amen? Amen. Okay? Yan ang resulta po ng kasalanan. Number 2, ano bang resulta ng kasalanan? It excludes people from God's kingdom. Pastor, may Father's Day, pero kasalanan pinag-uusapan natin. Mamaya po, maiintindihan niyo po. Kailangan ko lang ma-establish muna yan para mapakita ko sa iyo gaano ka kamahal ng tatay mo sa langit. Amen? Amen. Amen po? Amen. Sino ba po excited? Amen. Thank you, Lord. So sin, it excludes people from God's kingdom. Ang kasalanan po ay naglalayo sa tao sa presensya ng Diyos at sa mana na inihanda niya para sa kanyang mga anak. Okay? So ikaw po ay anak ng Diyos. Ikaw po ay may mga privileges, mana sa kaharian ni God, but because of sin, you were excluded. Okay? Yan ang resulta ng kasalanan. Kaya hindi mo siya nararanasan. Okay, yung blessings ni Lord, yung prosperity ni God, yung flourishing ni Lord, na plano niya sa buhay mo, yung peace, okay, yung joy, yung love, hindi mo na-experience. Okay, yung kaharian ni God, hindi mo nararanasan sa buhay mo only because of sin. Okay? Yan ang resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ito ang mga bagay na mararanasan mo. Resulta po yan ng ating mga pagkakamali sa Panginoon. Okay, number 3, ang kasalanan, ang resulta niya pa is it brings death. Kay Romans
6:23, for the wages of sin is death. So hindi lamang po ito physical na kamatayan. Ang tinutukoy po dito ay spiritual death. Kaya tanong ko po ulit sa inyo, sino po ang nagkasala? Taas ang kamay. Dalawang kamay. Kaya ako din po, nagkasala din po ako sa Panginoon. Kaya nga, pati pa ang tataas po, nagkasala din po ako. Tama? Ngayon, kung nagkasala ka, ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, the question is, bakit buhay ka pa? So, ibig sabihin, hindi physical death po ang pinag-uusapan po natin kasi lahat tayo dadaan doon. Amen? Una-una lang. Okay? Pero ang pinag-uusapan po natin ay spiritual death. Ibig sabihin, habang buhay na hiwalayan sa Panginoon. Okay? At yun daw ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Alright? So ito po ay spiritual na kamatayan. Nabubuhay ka, ngunit hiwalay ka sa Diyos. Number 4, it brings bondage. Ang resulta ng kasalanan, it brings bondage. Kapag hindi mo tinalikuran ang kasalanan, aalipinin ka nito. You will become a slave of your sin. Paulit-ulit kang babagsak sa parehong kasalanan. Bondage eh. Okay? Kaya nga po ang isang tao, kapag hindi niya na-renounce, hindi niya na-confess, hindi siya nag-repent mula sa kanyang kasalanan, yung kasalanan niya na yun, babalikan niya lang yun. Tapos paulit-ulit siyang babalik doon, para siyang aso. Nakakita lang po kayo ng aso na nagsuka? Nag-withdrawal? Tapos anong ginawa ng aso pagkatapos yung sumuka? Pero yes, yun po ang sabi ng Biblia. Ang isang tao na pabalik-balik sa kasalanan ay para daw pong aso na kinakain niya yung sarili niyang suka. Ang sabi din daw po ng Biblia na ang taong pabalik-balik sa kasalanan ay para daw pong baboy. Tingnan mo yung katabi mo. O hindi ko sinabing baboy siya. Okay, mukha lang siya. Okay? Pero sinasabi ko po, hindi ko sabi nga, para daw pong baboy ang isang taong bumabalik sa kasalanan, bumabalik siya sa putikan. Bakit? Nature niya. Kaya nga pala ang isang taong nakakilala sa Panginoon, siya ay nagiging bagong tao. Nagkakaroon siya ng what? New. Sabi sa Bible, therefore he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Kaya pala ang isang tao na pabalik-balik sa kanyang mga kasalanan ay hindi pabagong pagkatao. Amen. 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 Woo! Alam mo ba na ang kasalanan, bondage yun? Paulit-ulit kang pababagsakin sa parehong kasalanan at sisirain niya ang buhay mo, pamilya mo, at ang magiging susunod mong henerasyon. Grabe pala ang sin. Grabe pala ang resulta ng kasalanan. Hindi mo pala siya kakampi. Woo! Hindi mo pala kakampi ang kasalanan kahit pag-aano siya kagustong-gusto mo. Kahit pa ang ganda-ganda-ganda niyang tignan. Kahit pa ang sarap-sarap niya. Pero di mo siya kakampi. Sisirain niya ang buhay mo. Pagnanakawang ka niya, papatayin niya. Hello? Amen. Amen? Amen. Kaya alam mo ang kasalanan na isang bagay na minawaksin mo na sa buhay mo. Ito po yung mga bagay na hindi mo dapat niyayakap. Regardless, pastora,
ang sinabi sa akin. Patingin mo mabuti sa akin. Number 5, it brings God's judgment. Anong resulta ng kasalanan? Ang Diyos po ay banal. Galit po siya sa kasalanan dahil sinisira nito ang kanyang mga nilalang. Hindi tayo dapat masanay sa kasalanan. Dapat natin po itong kabuhian. Dahil sisirain po nito ang ating mga buhay. Palalayuin po tayo sa ating Panginoon. Tingin po mabuti sa akin, ayoko naman po na ngayong Sunday service, ngayong Father's Day, ay mapag-usapan lang po natin ang mga bagay po na ito. Okay? Alam ko po na nakakalungkot ang kasalanan. Tama? At kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ikaw po ay nasa isang malungkot na sitwasyon ng buhay mo. You are in your pitiful situation. Kaawa-awa po ang buhay mo. Ngunit may maganda akong balita para sa iyo. Sino po ang ready para sa good news? Okay? Kapigin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may good news! Okay? Ngunit, may mabuting balita. Labas natin sa screen, kay ngunit, may mabuting balita. Kung gaano kalaki ang problema ng tao, mas dakila ang biyaya ng Diyos. Okay? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Labas mo natin, Ate Jovelyn, kayo ating screen. So dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, okay, ibinigay niya si Jesus upang bayaran ang ating kasalanan sa krus. Kaya yan ang mabuting balita. Okay? May kapatawaran, may kalayaan, may bagong buhay. Ngunit may isang susi para maranasan nyo. Ready na kayo? Okay? At ang susi ay repentance. The only key for you to experience the gospel is repentance. Pagsisisi. Ngunit kailangan mong bumalik sa pagsisisi. Amen. Everybody say repentance. Repentance. Mas malakas pa po. Repentance. Okay? Ito ang sagot ng Diyos sa problema ng kasalanan. Kay God's greatest, the greatest problem of man, and this is the God's only solution. Repentance. Pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Ito ay daan pabalik. Ito ay daan para yung para yung pathway, para yung road. Daanan mo yan pabalik sa Diyos. Yung pagsisisi. No, ano ba ang tunay na pagsisisi? Number 1. Kaya ang tunay na pagsisisi is number 1, being genuinely sorry before God. So, hindi lang manglungkot dahil nahuli ka. Magkaiba kasi yun eh. Yung nahuli ka, kaya ka nag-sorry. Nahuli ka sa kasalanan mo, tapos nag-sorry ka. Okay? Pero iba po yung bago ka nahuli, ay humingi ka ng tawad genuinely sa kasalanan mo. Hindi lamang ito pagsisisi dahil may consequences yung iyong mga kasalanan. Dahil sa kasalanan na yan, anong nangyari sa'yo? Magsisisi ka, bakit? Nawala na yung pamilya mo sa'yo. Wala na, na-bankrupt ka na. Wala na, nasira na yung reputation mo. Hindi lamang pagsisisi dahil may mga consequences. Kaya ka genuinely na humihingi ng tawad. Kundi kalungkutan dahil nasaktan mo ang Diyos. Sabi niya po, against you, kaya you only have I sinned. Sabi ni David sa Psalms 51. Nung siya po ay nagkasala, nung siya ay nakipagsiping sa may asawa. Okay? Kay Bathsheba. Hello? So sabi niya, Lord, sa'yo po ako nagkasala. Yes, nagkasala ako sa mag-asawa. Yes, nagkasala ako sa kanya. Ngunit higit akong nagkasala sa Diyos. Amen? Amen? Yung palang tunay na pagsisisi po. Yung genuinely, nagsusorry ka kay Lord. Lord, patawarin mo ko kasi ang tigas na ng ulo ko talaga. Lord, sorry po kasi
ano na talaga ako, ma-pride na talaga ako eh. Di na talaga po ako nakikinig sa inyo. Lord, patawarin niyo po ako sa mga pagkakamali. Lord, patawarin niyo po ako sa mga sinabi ko na hindi niyo po nagustuhan. Genuinely, nagsusorry ka sa Panginoon. May tanong po ako sa inyo, ngayon po umaga, ano po ang mga bagay na genuinely hinihingi mo ng tawad sa Diyos? Ano yung mga bagay na alam mo sa sarili mo, na mishaps mo o pagkakamali mo, na hinihingi mo ng tawad sa Panginoon? Ikaw ba ay sorrowful sa mga bagay na yan? Amen? Amen. Amen? Amen. Alright, number 2, bilisan natin. Number 2 is, kaya ang tunay na pagsisisi or repentance is confessing your sins honestly. Maging totoo ka sa Diyos. Yung wala kang maitatago sa Kanya. Sabihin mo kung ano talaga ang ginawa mo. Ang pagpapatawad ay nagsisimula sa tapat na pag-amin. Okay? Ano ba ang mga bagay na tinatago mo? Ikaw ba ay nagtatago pa ng mga bagay na hindi mo sinasabi sa kahit sino? Okay, kung hindi mo masabi sa kahit sino, sabihin mo sa Diyos. Confess it to the Lord. Okay? Release it to God. Okay? And feel sorry about those secrets. Hindi kayo mabuti sa akin. You cannot feel or you cannot receive. You cannot receive God's blessing. Okay, kung ikaw po ay still nabubuhay sa mga bagay na tinatago mo. God cannot bless the fake you. Hindi ka pagpapalaki ng Diyos kung may mga bagay kang nagpapanggap ka pa. O may mga bagay kang tinatago mo pa. God cannot bless the fake you. You don't need to filter things pagdating kay God. Kahit unfiltered po ang lahat sa Panginoon. Hindi mo matatago yung blemishes mo. Hindi mo matatago yung spots mo. Hindi mo matatago yung wrinkles mo. Unfiltered po pagdating sa Panginoon. Wala kang kayang itago. Kaya kung ako sa'yo, aminin mo na lang. Hello? Amen. Hello? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And from there, you will receive blessings. Amen? Amen. Thank you, God. Ano pa? Ang tunay na pagsisisi is turning away from sin. Okay? Hindi sapat, Lord. Sorry. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagtalikod. Woo! Kung totoong nagsisisi ka, iiwanan mo na yan. Amen. Ay, sinunok ka na. Kung talagang nagsisisi ka, hindi mo na babalikan pa. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Pastora, on fire ka. Yes. You need to hate what God hates. Yan ang totoong pagsisisi. Next, number 4. Hating what God hates. Kung mahal mo ang Diyos, matuto kang kamuhian ang kasalanan. Hindi mo ito lalaruin. Hindi mo ito pagbibigyan. Hindi mo ito pagtatakpan. You hate what God hates. Okay? Alam niyo po, kaya kung ako po ay pastor-pastoran lang, ako po ay pupunta sa langit-langitan lang. Hello? Okay? Kung ako ay pastor-pastoran lang, pupunta lang po ako sa langit-langitan lang. At kung ako po ay pupunta sa langit-langitan lang, paano ka pa? Ako nagpapastor sa'yo. Hello? Amen.
Grabe naman yung church na ito pagdating sa kasalanan. Hindi ba pwedeng konting ganon? Hindi ba pwedeng yung i-switch lang natin ng konti? Tapos tanggapin lang itong mga bagay na to. Ito, okay lang ito, mag-ball out tayo dito. Pero pag ito, wow, huwag na makitouch yan. Hello? Amen. We hate what God hates. Okay? Kung anong sinabi ng Biblia, yun yung paglalaban natin. Amen. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, matututo ka. Kamuhian ang mga bagay na ayaw niya. Repentance means turning from sin. Bitawan mo na ang kasalanan. Huwag mo nang balikan. Amen. Kung magpapalayo yan sa'yo sa Diyos, lumayo ka na. Umalis ka na. At huwag mo nang subukan pa. Turning away from the world, that's repentance. 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. Hindi mo maaaring mahalin ang mundo at mahalin si Kristo ng sabay. 5 days na kay Lord, 5 days na sa world ka. 2 days na kay God ka. 6 days na sa mundo ka. 1 day na kay Lord ka. Hindi ko pwede. Mamili ka lang. Hello? Amen. Hello? Amen. Thank you, Lord. And turning from self. Hindi ka nabubuhay na para sa sarili mo. Nabubuhay ka na para kay Jesus. Siya na ang Panginoon ng buhay mo. Yan po ang tunay na pagsisisi. Amen. Turning from Satan. Lumalabas ka na ngayon sa kadiliman. Lumalakad ka sa liwanag ni Kristo. Turning to God. Nakakasabay ba yung ating PowerPoint? Turning from Satan, turning to God. Hindi ang pagtalikod ang repentance. Ito din ay pagharap. Kaya ang repentance pala, hindi lang pagtalikod sa kasalanan mo. Ito yung kasalanan mo. Ikaw to. 180 degrees. Ikaw ay tatalikod sa kasalanan. And then 180 degrees again, ikaw ay haharap sa Diyos. Yan po ang true repentance. Kaya ang isang tao na tumalikod lamang sa kasalanan, ngunit hindi umarap sa Diyos, ay babalik lang din sa kasalanan. Amen? Amen. Amen? Thank you, God. Thank you, Lord. Zechariah 1:3, sabi niya, return to me and I will return to you. Napakaganda po ng pangako. Bumalik ka sa Diyos at ibabalik niya ang lahat ng kinuha sa iyo ng demonyo at sinira sa iyo ng kasalanan. Amen? Amen? Palapakan po natin. Nang malakas na malakas po ang ating Panginoon. Tapos po ako, kasunod na tayo sa story ng prodigal son. Mabilis na po yun. Kapag bumalik ka sa Diyos, kaya hindi ka lang niya i-restore, pero tatanggapin ka niya. At ibabalik niya ang lahat ng bagay na nawala sa iyo. Amen. Okay? Magkasama ang faith at repentance. Magkasama ang faith at repentance. Ito ang Christian life. Tungkol ito sa pananampalataya kay Jesus at tunay na pagsisisi sa kasalanan. Hindi niyo po yan mapaghihiwalay. Para po yung piso. Para po yung piso. Siamese twins po yan. Kapag may faith ka, pananampalataya sa Diyos, yun din ay pagtalikod dapat sa iyong mga kasalanan. Hindi pwedeng tumalikod ka sa kasalanan tapos wala kang faith kay Lord. May faith ka kay Lord tapos di ka tumalikod. Hindi po. Siamese twins po yan. Faith and repentance. Hindi mo maaaring tanggapin si Jesus habang mahigpit mong hinahawakan ang kasalanan mo. Ang tunay na kaligtasan ay may pagbabago ng puso. Ang tunay na kaligtasan, ang tunay na salvation ay pagbabago ng direksyon at pagbabago ng buhay mo. Kaya magtanong-tanong ka na kung bakit
bakit pabalik-balik ka sa kasalanan? Hello? Hello? Amen. Baka kailangan mong ayusin yung iyong kaligtasan. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya pala may mga tao bigla na lang napapatanong, akala ko ba born again yan? Akala ko ba saved yan? Eh bakit ganyan pa rin ang ginagawa niya? Because faith and repentance are siamese. You cannot go without the other. Amen? Amen? Amen. Thank you, Lord. Talikuran ng kasalanan, lumapit kay Kristo, at magbalik loob sa Diyos. Mararanasan mo ang kapatawaran, kalayaan, bagong buhay, at kagalakang matatagpuan mo lamang sa ating Panginoong Jesus. Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Amen? Parapakan po natin na malakas po ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, I want you to brace yourself because I'll share to you, okay, a story in the Bible na sumasalamin sa kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. Ready na kayo? Amen. Quick lang ako, sobrang bilis lang nun, pero as I share this story, kay per verse yan, bawat verses, dadaanan natin, magsa-storytelling lang ako, tapos magpe-pray tayo. Amen? Amen? Kaya ito po ay istorya na sumasalamin sa kung sino ka. Ito po ay istorya ng Biblia na sumasalamin sa kung sino ka noon, kung sino ka ngayon, at sino ka magiging. Amen? Are you ready? Okay, let's read. Luke 15, verse 11 to 12. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. So may isang batang lalaki at may mayamang tatay at may kuya. Isang araw, ang sabi niya sa kanyang tatay, Tatay! Akin na naman ako. Ay, abo, mayabang ang batang ito. Ano mo ang ibig sabihin kapag ibibigay na sa'yo ng tatay mo ang mana niya? Ha? Exactly! Mamamatay na yung tatay niya. So sinasabi niya, sabi niya kay papa niya, Tatay! Akin naman ako, mamatay ka na. Meaning, hindi pa patay yung tatay niya, pinapatay niya na. Ito po ang buhay ng tatay sa kanyang mga anak. Patay na yung tatay sa paningin ng mga anak niya. At yung batang niya na nanghihingi ng mana, there was pride in his heart. Para yung sinasabi, I can live my life alone. I want to do it my way. I can handle myself. I want to explore the world without you, tatay. I want to enjoy life. Magagawa ko lang yun kapag wala na ako sa poder at rules ng tatay ko. So, anong ginawa ng bata? Are you ready? Amen. Okay, next verse. Verse 13. Not long after that, basahin natin together. 1, 2, 3, go. The younger son got together, come on, all he had, set off for a distant country, and there, Squandered his wealth in wild living. anong ginawa daw niya? Nagpakasasa sa kayamanan. Okay? So, ginawa niya, tay, hanggang sa muli. Tay, bye-bye! Wala na. Nagbalot na po siya. Tapos ang ginawa niya, he moved to a distant land. Yung super layo. Malayo sa kanyang ama. Tapos doon, ang sabi niya, he squandered in a wild living. Anong ibig sabihin po nun? He wasted everything.
everything. Ginawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Party dito, party dyan. Gimmick dito, gimmick dyan. Inom dito, inom dyan. Babae dito, babae dyan. Ay, talaga naman mayaman ako, may mana ako. Let's go! Squandered in a wild living. Isipin mo na lahat ng klase ng wild. But the Bible said, in a wild living. And tapos ano nangyari sa kanya? Wala na siyang pera. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin. Wala ka na rin kaibigan. Pag wala ka ng kaibigan, wala ka na rin pagkain. Pag wala ka ng pagkain, wala ka na rin damit. Wala ka na rin tirahan, wala ka na ng lahat. Verse 14. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. So anong ginawa niya? There was a famine, nagkaroon daw ng taggutom, at naranasan niyang ano po? Magutom. Eh, wala ka naman ng pera. Wala ka naman kahit na ano. Eh, di wala na talaga. Eh, tapos tagutom ka. So, anong ginawa niya? Siya po ay nag-apply ng isang work. At yung work na in-apply niya ay magpakain ng baboy. Okay? So, he persuaded a local farmer to hire him and sent to feed pigs. Imagine niyo po this young boy. Okay? Sa mansion, madami siyang utusan. Ngunit ngayon, siya ang inuutusan. At siya inuutusang magpakain ng baboy. During po, sa time po nito, yung parable po nito ni Jesus, kaya ang pagpapakain sa baboy ay isang lowest. Kaya pinakamababang klase ng trabaho. Para po yung, not to discriminate, not to tell, wag niyo pong mag-misinterpret sa sabi ko, pero para siyang maintenance sa isang workforce. Pinaka-lowest, rank 5. Okay? So, doon po siya. Kaya nagpakain siya ng baboy. Tapos, dahil wala siyang kahit ano, wala siyang makain, wala siyang pera, nasa kainan siya ng baboy. Nakapasok na po ba kayo sa kwadra ng baboy? Yes. Nakakita na po kayo ng tao, pinapakain naman. Kahit ng baboy na pinapakain? Yes. Kamusta po? Ano po? Ano pa po? Madumi. Ano pa po? Halo-halo yung kinakain. Grabe no? Grabe po yun. Kaya ako din po ay nagkakain ng baboy. Nung ako po ay nasa Bacolod. Kasi may baboyan po ang lolo at lola. So, kailangan matuto ka magpakain ng baboy. Kasi papakain po kami na, grabe po yun. Tapos ano po yun, balde-balde. Pero, ano ka talaga? Oo, hindi mo kakayanan po yung amoy. Kaya sabi ng verse 14. Okay? Sabi niya, after he had spent everything, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. But no one gave him anything. Grabe po yun. Grabe yung karanasan niya. Kaya napasabi siya, Tay, ang hirap pala dito. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Ganyan kasi ang mundo eh. Una, i-attract ka niya. Pero magugulat ka na lang, sira na buhay mo. Yung iba, umaabot po sa sakdulan. Ito po, itong batang to, umabot sa sakdulan. Wala na siyang makain.
nagtrabaho. Tapos nagtrabaho. Sa bangyan. Tapos wala kang pagkain. Tapos yung pagkain ng baboy na pinapakain mo, gusto mong kainin. Grabe po yung karanasan niya. Sukdulan. Amen. Amen. Tapos sabi niya, Tay! Ang hirap pala dito! Nagkaroon siya ng senses. Bumalik yung realization. Bumalik sa nararamdaman. Kasi nagmanhid ka eh. Alam mo ba yung kasalanan? It makes you numb. To the point na hindi mo na tinatanggap sa sarili mo, kasalanan pa rin ba yung ginagawa ko? Eh, para naman to sa kanya eh. Para naman to sa pamilya ko eh. Para naman to sa ganito eh. Kasalanan pa rin ba yun? Sin makes you numb. Sin deceives you. But until makita mo yung sarili mo, napupunta ka sa sukdulan, rock bottom, saka ka nang babalik sa senses mo. Hello? Amen. Verse 17. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Alam niyo po, itong bata na to, wala na nauntog. Boosh! Umiyak na yung puso niya. Tayo, ang hirap ka na dito. Akala ko masaya sa kasalanan. Akala ko masaya na wala sa piling mo. Akala ko okay lang, kaya ko. Pero hindi pala, ang hirap pala pag wala sa Diyos. Ang hirap pala pag wala kay Lord. Kakayanin mo 1 taon, good news. Kakayanin mo 2 taon, good news. Kakayanin mo 3 taon, 10 taon, 15 taon. Pero darating ang punto ng buhay mo. Babalik ka sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Woo! Bumalik siya sa tama niyang vision. Bumalik siya sa tama niyang pag-iisip. Natauhan po ang batang ito. Nagkaroon ng matinding realizations na nagbigay ng daan para sa kanyang magdesisyon ng tama. Yun ay tumalikod sa kanyang mga maling nagawa at bumalik sa kanyang sarili. Bumalik sa kanyang tatay na matagal nang naghihintay sa kanya. Alam niyo po, ang isang tao na naintindihan niya na ang kasalanan ay may karampatang kabayaran at yung kasalanan ay dadalhin siya sa sukdulan, matatauhan siya. Tapos magdidesisyon siya. Alam niyo po anong desisyon ng bata? Okay, basahin natin. I will set up and go back to my Father. Invite ko po yung ating worship team tapos ako. Sabi niya, Tay, gusto ko ng umuwi. Kaya ayun, nagsimula ng maglakad pa uwi. Simulan mo siya. Lakad pa uwi. Luke 15 verse 18. Basahin natin together. 1, 2, 3, go. Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Sabi niya, Tay, patawarin mo po ako. Tatay, patawarin mo po ako. After repentance comes brokenness. Alam mo yung prodigal son, yung kalibuhang anak, nagpakabasag po sa harap ng Diyos. Nagpakumbaba na alam niya nakagawa siya ng mali. Umiyak na po siya. Tapos nasisi. Tunay. Napagsisisi. Binasag niya yung pride niya sa puso niya. Nakakagulat na bumalik po siya. Hindi para maging anak. Ang sabi sa verse, kahit daw slave lang daw siya.
Magpahinga ka na! Balik ka na sa tatay mo. Yung prodigal son, nagsisi tapos bumalik, humingi ng tawad at sabi niya, Lord, tatay, pagawad mo. Tapos sabi sa verse, next verse, sabi niya, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Verse 21, then the son said to him, Father, I have sinned against you. Nirehearse niya yung sinabi niya. Imagine niyo po, yung script niya kanina, script niya pa habang nandun siya sa babulan. Siguro doon nag-meditate na siya, nag-internalize paano niya sasabihin sa tatay niya yung pagbabalik niya. Tapos sinabi niya na sa papa niya, sabi niya, then the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Hired mo na lang po ako na servant. Tingin kayo dito sa akin mabuti. Happy Father's Day po ulit sa bawat isa sa atin. Kanina nakatingin yung camera sa anak. Kung may camera tayo, may spiritual camera tayo, lahat ng usapan natin, lahat nasa anak. Pero ngayon, yung camera, titignan natin sa tatay. Ready na kayo? Okay? Lipat natin, switch natin yung camera papunta sa tatay. Ito yung itsura ng tatay. Sabi po sa verse, when the father saw him coming, yung tatay tumakbo sa anak. Yung tatay nakita yung anak niya, pabalik na yung anak ko! Pabalik na yung anak ko! Malayo ka pa lang! Tanaw ka na ni Lord. Pabalik ka na. Alam mo, hindi po aksidente na nandito ka sa church. Dinala ka ni Lord dito, alam ni Lord, pabalik ka na. Amen? Para ako sumayin sa Lord. Eh, paano ka naman? Araw-araw, gabi-gabi, hinihintay ka ni Lord. Alam ni Lord, mag-register ka na. Ay, ano ko nag-register? Ay, yung anak ko punta na church. Ay, yung anak ko mag-worship na yung araw. Woo! And the father was moved with compassion. Nagkaroon ng matinding awa at pagmamahal ang tatay sa anak. And he ran to his son. Takbo! Takbo! Tapos niyakap yung anak niya. Itsurang baboy. Amoy baboy. Buhay baboy. Ang dumi ng pinanggalingan pero tinanggap pa rin. What a good father we have. What a good father we have. Ganun pala pag bumalik sa Diyos, patatawarin ka. Yayakapin ka. Maaaawa pa sa'yo. No matter what you have done, He will remember your sins no more. Diyos lamang ang hindi Diyos lamang ang nakakalimot sa kasalanan ng tao. Pero yung katabi mo, hindi niya makakalimutan ang kasalanan mo. Si Lord lang. Amen? Amen? Alam niyo po, sige po, palabang po natin si Lord. Trivia. Alam mo kung bakit tumakbo yung tatay? Alam niyo po kung bakit tumakbo yung tatay dun sa anak? Because in their culture, sa context po ng Israel,
Ay, thank you, Lord. Luke 15:22-24. But the father said to his servants, quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now is found. So they began to celebrate. Pag gumaling ka, babalik ni Lord lahat sa'yo. Amen? Unang ibabalik sa'yo ni Lord Tatay, finest robe, meaning holy life. Unang tatanggalin niya yung dati mong buhay, papalitan niya ng bago. Gusto kong malaman mo na ang kasalanan ay parang isang basahang damit. Gula-gulanit, madumi at mabaho. For the longest time yan ang suot mo. Akala mo fashionable ka tignan. Akala mo perfect tignan. Akala mo lang. Pero si Lord, bibigyan ka niya ng bagong gamit. Holy life. Amen? Gagamitan ka ni Lord ng kanyang kabanalan. The old has gone and the new has come. Number 2, ring. Meaning authority. Alam mo, kinawawa ka ng diablo. Dahil sa kasalanan na yan. Kinawawa ka ng diablo. Nakalimutan mo tuloy kung sino ka. You have the authority. You are a child of the living God. Amen? Next, ibabalik ni Lord sa iyo sandals, meaning ministry. Alam niyo po na sa panahon nila, ang nagsusuot lang ng tsinelas, ang nagsusuot lang ng sandalyas, ay ang mga elite na mga tao. Alam mo, kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, ibabalik niya yung ministry mo. Akala mo tapos ka na, hindi ka pa tapos. He will give you a new walk, bagong way of living, a new pattern of life. He will teach you how to walk as a son and as a daughter of God. Babalik yung purpose mo. Babalik yung purpose mo. Babalik yung ministry mo. May ilan sa atin dahil sa mga nagawa nilang desisyon sa buhay, dahil sa mga kasalanan na gawa, akala mo hindi ka nagagamitin ni Lord. Akala mo hanggang dyan ka na lang. Hindi mo yun totoo. He will restore sandals, ministry sa buhay mo. Amen? Okay, last. And He will restore calf or feast, joy, or a special celebration. Sabi niya, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now is found. Alam mo, pag bumalik ka kay Lord, hindi lang ni Lord i-restore mga bagay na wala sa inyo. I-restore niya pinaka-mahalaga. At yun na yung joy mo. Amen? Amen? Tingnan dito sa akin, mag-pray na tayo. Babalik ulit yung hinig sa labi mo. Sasaya ka ulit. Magiging masaya ka ulit. Alam mo kasi ang kasalanan, palulungkutin ka niya. Pero ang taong makakabalik kay Lord ay muling masasaya. Ngingiti. Mag-enjoy ka ulit sa Christian life mo. At hindi na katulad ng dati. Amen? Madami na yung depressed dahil sa kasalanan. But good news, may joy sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino po dito naintindihan ang kasalanan at ang repentance? Naintindihan mo ba ang sin at ang repentance? Amen. Thank you, Lord. Susi pala yun, no? Cure sa matagal mo ng cancer.
ay ang repentance. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Di ka na pinabalik ng Diyos para maging alipin. Ibabalik ka niya para maging anak. Di ka tinawag para manatiling makasalanan, kundi para mabuhay ng banal. Ikaw ay pinili, tinanggap, minahal, okay? Ikaw ay pinahaharian na ng Diyos at ginawang tagapagmana ng ating Panginoon. Kaya alam mo, kung bibigyan ko ng title, ang topic na to, di ba wala akong title kanina? Kung bibigyan ko po ng title, yung teaching na to, ang title ko dito, Welcome Home. Welcome home. Okay, as we end, we will just watch this quick video. Okay, flash natin sa screen. And I hope no, ma-realize mo kung gaano ka kamahal ng tatay mo sa langit. And He's telling you na welcome home. Amen? Thank you. His
I'm just glad to know that you come home. Back in my arms, waiting from home. I'm just glad to know you're home. Where I made you to be, like you can see. Lord, I'm glad to be home. Let it go. When I go home to my mind, I'm glad to go. I go away, I will say to you, and I will with me, if I'm alright. Sweet home. Bigyan po tayo ng light. Huwag na po kayo tumayo. Let's just close our eyes. Thank you, Lord. Apat na tao lang po ang kakusapin ko sa umaga po nito. Happy Father's Day po ulit. Apat na tao lang po ang kakusapin ko sa lugar na to. Number one, ay yung mga taong kinapaanak ni Lord. If you see yourself that you are not yet a child of God, this is your time na isuko po ang buhay ninyo sa Panginoon. Mahal po kayo ni Lord. Ngunit ang kasalanan ang nagpahiwalay po sa inyo sa Panginoon. And that sin results emptiness. That sin results lostness, purposelessness, and worthlessness. Kaya parang feeling mo empty ka. Kaya parang feeling mo layo-layo mo sa Diyos. Yun po ay dulot ng kasalanan. Ngunit sa mga oras po na ito, as you go back to the Lord, hingi ka lang ng tawad sa Diyos. Yayakapin ka niya, patatawarin ka niya sa iyong mga nagawang kasalanan. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos sa tagapagligtas at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. If you are that person, I want you to just touch your heart and say this prayer with me. Sabi mo, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako kung pinagalaw ko po ang buhay ko mag-isa. Pero ngayon, ako po'y tumatalikod sa kasalanan at humaharap sa aking Ama sa langit. Thank you, Lord. You are my Lord and my Savior. In Jesus' name. Amen. Pangalawang tao na gusto ko pong kausapin sa lugar na ito, ikaw na umalis sa poder ng Tatay sa langit. Kilala mo na si Lord, matagal ka nang na kay Jesus, matagal ka nang na kay God. But somewhere down the road, ikaw po ay tumalikod sa Panginoon. Sabihin natin, backslide. At naranasan mo ang buhay sa mundo. Naranasan mo ang buhay na wala sa poder ng Diyos, na wala sa poder ng Tatay sa langit. At umaabot ka sa sundulan. At nakita mo ang consequences ng iyong mga kasalanan. And you feel like hindi ka na makakabalik. At parang feeling mo hindi ka na ulit tatanggapin ng Panginoon. But right now, in the name of Jesus, sabi ng Panginoon, just go back. Balik sa iyong Ama sa langit. If you are that person, everybody close your eyes para sa privacy po ng mga tao sa paligid natin. But if you are that person, na dati ka nang nasa Diyos, dati ka ng anak na umalis sa Panginoon, baka mo ulit ang iyong puso. Sabihin mo, Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako sa mga mali kong desisyon.
Heavenly Father, binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan. Move, God, and restore my joy, my peace, my holy life, and restore, my God, my purpose na matagal na nang pong inilagay sa akin. Right now, as you hold your heart, tinatanggal ni Lord ang condemnation, tinatanggal ni Lord ang guilt sa puso mo, inaalis ni Lord yan isa-isa, at sinasabi ng Panginoon na, receive my comfort and embrace. Yakap, maramdaman mo ulit ang yakap ng isang tatay. Pwede nasa loob ka ng isang bahay, pangatlong tao na gusto mong kausapin. Ikaw naman na anak, na hindi ka naman lumabas ng pagtahanan ng Diyos, pero nasa loob ka ng tahanan. Nasa loob ka ng bahay. Nagsaserve ka, tumatayo ka. Pero alam mo sa sarili mo, malayo ka na. Pwedeng leader ka, pwedeng Christian ka. Nagsaserve, nakikita ka. Pero malayo ka. Right now, in the name of Jesus, if you are that person, touch your heart. Thank you, Lord. Wow. Thank you, God. Sabi ng Panginoon sa iyo na hindi mo kailangan pagtrabuhan ng mga bagay. Dahil lahat ng nakikita mo ay sa'yo. Hindi ka slave na nagsiserve sa akin. Mag-serve ka bilang anak ko. Hindi ka nagsiserve bilang alipin. Or dahil obligasyon mo lang mag-serve. Nagsiserve ka dahil anak kita. Balik ka din sa tatay mo. And lastly, pang-apat na tao na gusto mong kausapin. Ito naman yung mga tao na hindi ka naman umalis. Hindi ka naman malayo sa iyong relationship sa Panginoon. Pero gusto mo nang yakap mula sa tatay mo sa langit. Hindi ko alam dahil pagod ka ba? Marami ka bang nararanasan, problema? Malapit ka naman kay Lord, pero somehow, you just need a Father that will embrace you. I don't know, because siguro wala kang father figure, o walang tatay na tumatayo para sa'yo, or may present ka man ng tatay, pero parang wala kang tatay. Iimbitahan kita, tatayo ka.
Lord, thank you for you are our Father in heaven. Maraming po salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ibig na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Maraming po salamat for welcoming us home. Hindi naman dapat kami makakauwi. Pero salamat po sa daan ng pagsisisi na ibinigay niyo po. Opportunity sa bawat isa sa amin. Minsan lamang dadaan ng mga oportunidad na katulad nito. Mga bagay na hindi po namin i-miss out. Thank you, Lord, for your help and for your grace. One more time, I want you to feel God's embrace for you. Kaya tanggapin mo lang yung yakap na yan ng Panginoon sa'yo. Feel it. Mahal ka ni Lord. Yung kasalanan mo ay unti-unti nang pinatawad ni God. Pangako lamang na ikaw ay hindi nababalik pa sa iyong nakaraan at sa iyong mga kasalanan. Maraming po salamat, Lord, for the salvation of for our salvation and for the forgiveness of our sins. Happy Father's Day, God. I want you to greet your Father in heaven. Happy Father's Day, God. Heavenly Father, Happy Father's Day. Tatay sa langit, Tatay God, Tatay God. Salamat po. Mahal po namin kayo. Happy Father's Day po. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin yung mga anak sa Diyos. Kaya open natin yung lines. I want you to